Okay, mga kapatid, Happy New Year! Ito po ang unang linggo ng 2021. Sa linggo pong ito, unang linggo ng 2021, ay nais kong sa inyo'y talakayin kung ano ang hindi lamang sa New Year na ito. So mag-umpisa tayo sa isang negative. New Year is not. And hopefully, ang ending po natin ay positive. Ang New Year ay ating ino-observe, no, nang dahil sa isang kabuuan ng taon. It is the time it takes the earth to go completely around the orbit the sun wants. Ito yung pag-ikot ng mundo natin, paikot ng araw, at kapag nakarating siya sa kinaroonan niya dati, yun ang isang taon. At kung atin pong susumahin sa araw, magiging 365 days. Yan po ang isang taon. Kaya kapag nabuo po natin yung 365 days, yun po ang tinatawag natin na New Year as far as the earth is concerned. No? Yun ang ating binabasihan, yung pag-ikot ng ating mundo sa araw. Sa ating illustration na ito ay medyo malabo yung earth natin sa bandang kaliwa. Yung maliwanag na maliwanag, yun yung ating araw, at ang ating mundo ay iikot. Pakanan po siya. Nakita niyo na sa kanan na yung ating earth, at pupunta siya sa likuran ng araw. Iikutan po niya ito. At yan ay habang tumatakbo ang araw, ang buwan, hanggang sa makumpleto po niya ang kanyang pag-ikot at makarating siya sa kanya pong pinanggalingan, and that is 1 year. So, ano pala ang kahalagahan ng 1 year sa atin? Sa atin parang malaking bagay yung New Year. No? Marahil po ay sapagkat mula sa pagkabata ay ganoon na ang upbringing sa atin, na ang New Year ito ay marami tayong ginagawa na kakaiba. No? At para sa atin parang mga mahalagang mahalaga. Kaya ngayon pong unang linggo na ito, nais kong sa inyo i-present kung ano ang hindi lamang sa araw po na ito. Maalaala ko, mayroong mga tinatawag na mga fake news. And then meron tayong fact check. So dito parang ano yung nakaugalian na po natin. Una, sinasabi natin, it is time to thank God for all the blessings. Na para bagang ating sinasabi na tuwing New Year lamang tayo magpapasalamat. And we are guilty of this. Bilang isang church, minsan ay sinatawag natin na mayroon tayong Thanksgiving Sunday. And usually, kung hindi po last Sunday of the year, ay first Sunday of the New Year. Na para bagang sinasabi natin na ang mga nakaraang linggo, mga nakaraang araw, ay hindi Thanksgiving natin. Kaya sabi ko, mag-fact check nga muna tayo. Liwanagin nga muna natin. Ang araw po na ito, ang unang araw ng buwan ng January taong 2021, ay hindi lamang ito ang araw ng ating pasasalamat, mga kapatid. Ang pagpapasalamat natin sa Diyos ay all year round. Araw-araw po na buhay ng Kristiyano ay pagpapasalamat. Una, ating mga material na blessings. Pagkain, walang Timoteo 4:4-5, for everything created by God is good, and nothing is to be rejected if it is received with gratitude, for it is sanctified by means of the word of God and prayer. Patungkol po sa pagkain, ang tema, ang paksa ni Apostol Pablo, at sinasabi niyang pasalamatan o tanggapin ito na mayroong pasasalamat.
Well, hindi po tayo maghihintay ng isang taon para magpasalamat sa mga material blessings. Araw-araw na tayo kumakain, tuwi-tuwi nang tayo kumakain, tayo po ay nagpapasalamat. 1 Thessalonians 5:16-18, rejoice always, pray without ceasing, give thanks in all circumstances, for this is the will of God in Christ Jesus for you. Lahat ng mga pangyayari ay pinapasalamatan natin ang Diyos. Anumang ating kalagayan ay pinapasalamatan natin ang ating Diyos. And that is all round, all year round, mga kapatid. Hindi lamang po ito tuwing New Year. Philippians chapter 4, 6-7. Do not be anxious. Huwag mabalisa about anything. But in every situation, by prayer and petition, with thanksgiving, present your request to God, and the peace of God, which transcends all understanding, will guard your hearts and your minds in Christ Jesus. So sa pagpapayo ng Apostol Pablo, huwag tayong mabalisa. Sa halip, ang gawin natin ay ilapit sa Diyos sa ating mga pananalangin at paghiling na mayroong pasasalamat. O baka sa ating mga prayer, mga kapatid, ay hingi na lamang tayo na hingi. Nakakalimutan nating magpasalamat. Sabi ni Apostol Pablo, huwag tayong mabalisa, ilapit natin sa Diyos sa ating mga prayers, pananalangin na mayroon pong pasasalamat. In fact, baka mas marami yung ating pasalamat sa ating mga prayers kaysa ating mga paghiling, mga kapatid. Pangalawa, fake news. New Year is not the only day of greetings. Ang daling bumati kapag New Year po, mga kapatid. At kung unang nating bati ay Happy New Year. No? At kung minsan kahit hindi natin kilala, Happy New Year. Yung mga kapitbahay ko, nababati ko lamang yata ng Happy New Year kapag New Year na. No? Sa ibang mga panahon, hindi kami gano'n nagkupintuhan. No? Pero pag New Year, parang ang bait-bait natin sa iba. Okay? Yan po ang ating nakasanayan. Mga di natin nakakausap minsan, masalubong natin sa daan, Happy New Year. Meron akong kapitbahay, hindi ko alam exactly anong bahay niya, pero tuwing dumadaan ang kanyang electric car, yung magtawag din yun doon, o tricycle, electric bike, ay bumabati niya, good morning, sasabihin lagi yun. No? May edad na siya, may edad siya sakay sa akin. Ang mga Kristiyano po, bilang ating pag-fact check, no? Ay kinakailangang bumati sa mga kapatiran. Alam niyo ba na ipinag-uutos ito? Marami pong mga talata kung saan ay sinasabing magbatian tayo. O 2 Korinto 13, 12-14, greet one another with a holy kiss. Yung lamang ay yung holy kiss, yan ang pamamaraan po nila noon. Literal po yan. Kung napapansin niyo kung paano po magbatian ang mga Arabo, cheek to cheek, minsan parang hinahalikan yung tainga, no? Yan po ang custom nila noon, kaugalian po nila noon. Kaya mayroon silang tinatawag na holy kiss. Ganoon din po nasusulat sa Roma 16:16, greet one another with a holy kiss. Yan. The churches of Christ salute you, sabi ni Apostol Pablo. All the saints greet you. Yung mga santo, mga banal, ayan po yung mga buhay. Mga Kristiyano ay buwabati sa inyo, sabi ni Apostol Pablo. At ang pagbati ni Apostol Pablo sa mga kapatiran ay, the grace of the Lord Jesus Christ and the love of God and the fellowship of the Holy Spirit be with you all. No? Galing ang greetings ni Apostol Pablo sa mga kapatiran natin. At pinag-utos niya, tayong lahat, mga batian. Kaya sa kanya pong mga sulat, no, ay paulit-ulit po ito. Kunti lamang yung aking isinali. No? Philippians 4:21-23. Greet every saint in Christ Jesus. Bawat isa, no? Wala tayong tinatangi. Isipin nyo na lamang kung lahat tayo magkapatid. Tapos meron isa doon na hindi natin pinapansin. Mayroong isa doon na hindi natin binabati. Malaking issue po yan. Greet every saint in Christ Jesus. The brethren who are with me, greet you. Pinaparating niya Apostol Pablo. No? Yung mga kasama niya. Sa Pilipos ang sulat niya. So ito yung kanyang isa sa mga tinatawag na prison epistles. Yung mga kasama niya doon sa pagkakabilanggo niya. Isinasali niya sa kanyang pagbati sa mga kapatiran na nandun po sa Pilipos.
especially those of Caesar's household. Kasi po mayroong mga naging Kristiyano, no, doon sa pamilya ng Caesar. Kasi ito yung sulat ni Apostol Pablo, nang siya bilang mo doon sa Roma, no, preso siya, pero nakakalabas siya, nakakapangaral siya, at mayroong siya mga naturuan na nasa royal blood. Ito yung mga tiyatawag dyan, Caesar's household. And then the popular greetings of the Apostle Paul, the grace of the Lord Jesus Christ be with your spirit. 1 Thessalonians 5:25 to 28, naging more personal. Well, doon sa kabilang verse, brethren, pray for us. Greet all the brethren with a holy kiss. Inulit po niya. No? I adjure you by the Lord to have this letter read to all the brethren. Susulat niya sa Roma, sa Filipos, at sa Corinto ang magbatian with a holy kiss. At napapansin po niyo ninyo, yung huling bahagi sinabi, ibasahin niyo ang sulat ko ito sa mga kapatiran. At Hebrews 13:24 to 25, greet all of your leaders. Ng mga Kristiyano, inuutusan, batiin ang kanilang mga leaders and all the saints, mga santo, mga banal, mga Kristiyano po, ibig sabihin niyan, those from Italy, greet you. Grace be with you all. Meron na Kristiyano noon po sa Italy. At 2 Timothy 4:19 to 22, mapansin po nyo, naging mas personal siya ngayon. No? Greet Prisca and Aquila, mag-asawa po yan, and the household of Onesiphorus. Erastus remained at Corinth, but Trophimus I left sick at Miletus. Make every effort to come before winter. Eubulus greets you. Also Podens and Linus and Claudia and all the brethren. Pansin niyo, no? Naging personal na siya. Pinangalanan pa niya yung mga kasama niya na mga bumabati sa mga kapatiran. Oo. Ganito ang pagbibigay ni Apostol Pablo ng halaga sa pagbati. At understood, hindi lamang po yan New Year. All year round, nagbabatian ang mga Kristiyano. Ngayon nga lamang, puna tayo. Mayroon kayong tawag dito eh. Hindi na pwedeng mag-shake hand. Hindi na pwedeng mag-hugging. Virtual hug na lang daw. O kaya meron tayong fist bump. Biglang naging makadigo ang mga Kristiyano. Inambatian ng mga makadigo, Duterte nung araw. Naging uso tuloy yan for sanitary reasons. Hindi dahil sa tayo magkakampi, dahil lamang sa health protocol po yan. Number 3, New Year is not the only day for a new life. Napansin nyo, mayroon po mga naghihintay ng bagong taon para magbago ang buhay. At kinakanta po natin ito. Bagong taon ay magbagong buhay nang lumigaya ang ating buhay. Mayroon pang karugtong yan eh, nakalimutan ko na. Tayo'y magsaya. Tagal lang, hindi ko nakanta. Kinakanta na kasi natin ito noong sa elementary, sa pati high school yata. No? Nung naging aware na tayo na we are promoting something that is not scriptural, medyo tinigilan natin kantahin. No? Anong fact check? Well, Roma 6:3-4, ang pagbabagong buhay, hindi mo kinakailangan hintayin ang bagong taon. Kailan tayo mayroong bagong buhay? Sabi ni Pablo, hindi ba ninyo nalalaman na tayong lahat na mga nabautismuhan kay Kristo Jesus ay nangabautismuhan sa kanyang kamatayan? Tayo nga'y nangalibing nakalakip niya sa pamamagitan ng bautismo sa kamatayan. Na kung paanong si Kristo ay nabuhay na maguli sa mga patay sa pamamagitan ng kaluwalhatian ng Ama, ay ganun din naman tayo ay makalalakad sa panibagong buhay. Ang paramulang Bible ng pabagong buhay, hindi na hintayin yung New Year. Hindi mo na hintayin na iikot pa ang mundo natin sa araw, saka ka magbabagong buhay. Paano kung hindi natapos ang pag-ikot ng mundo? Bigla kang binawian ng buhay. Wala kang bagong buhay. Ang sinasabi ni Pablo, ang pagbabagong buhay ay kailangan mo lang mamatay sa kasalanan, mailibing sa bautismo sa tubig, pag-ahon mo sa tubig ay bagong nilalang. Mayroon kang panibagong buhay. At ang mga nakay Kristo, sapagkat tayo ay mabautismuhan, ibinis na rin ang Panginoong Jesus. Sabi ni Pablo,
Kaya kung ang sino man ay na kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang mga dating bagay ay nagsilipas na, narito sila ay pawang naging mga bago. Bagong nilalang. At sa anong paraan na isang tao ay nasa kay Kristo? Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Pag binihis mo ang Panginoong Jesus, ikaw ay nasa Kanya. At dahil ikaw ay nasa kay Kristo, ikaw ay bagong nilalang. Yan po ang sinasabi ng banal na kasulatan. So hindi po kailangan maghintay pa ng bagong taon. Anytime na marinig po ninyo ang ebanghelyo, mga kapatid, na hindi pa binibis ang Panginoong Jesus sa bautismo. No? Anytime na maunawaan po ninyo ang plano ng Diyos sa kaligtasan, ay maaari kayong magkaroon ng bagong buhay. Ang New Year, panahon ito ng resolutions. Ilan sa atin ang magkaroon ng New Year resolution? Oo. Katulad ba tayo ng isang taong pagkatapos na nag-Noche Buena ba yun? Makain ng ating gabi, ay natulog at sa sobra niyang kabusugan, nahirapan tuloy siya sa kanyang pagtulog, no? Ang tawag natin doon, no? Sa sobra niyang kabusugan, may problema siya at nagising. Bago yun pala ay meron siya mga resolutions. Meron siya mga resolutions. Ang daming maganda-ganda niyang resolutions. Pero nung magising siya dahil sa sobrang kabusugan, ang New Year resolution ko, sabi niya, ay huwag matulog ng busog. Yun lang ang naisip na niya. Okay? New Year's resolution are meant to be broken. Sabi man niya nila, parang promises. Mga resolution daw ay para naman talaga hindi matupad. Oo. Pero ano po ang fact check natin? Maaari po tayong magbago araw-araw ng taon. Pwede po tayo magkaroon ng mga resolutions sa ating buhay. Anumang araw ng taon. Opo. Roma 12 ay sinabi ni Pablo, at huwag kayong magsiayon sa sanglibutan ito, kundi mag-iba kayo sa pamamagitan ng pagbabago ng inyong pag-iisip, upang mapatunayan ninyo kung alin ang mabuti at kaaya-aya at lubos na kalooban ng Diyos. Kung ma-realize po natin na tayo ay nadadala na ng agos, no? Tayo ay nadadala na ni Satanas, huwag nating hintayin na ang isa pang taon para magbago. Anytime na mayroon tayong realization, na mayroon tayong pagkakaunawa na nalilihis na po tayo, panahon na upang tayo magkaroon ng resolution, pagpapasiya na baguhin ang takbo ng ating buhay. Kalawang Korinto 4:16, therefore we do not lose heart, though outwardly we are wasting away, yet inwardly we are being renewed day by day. Nababago tayo sa araw-araw, sabi ng Apostol Pablo. At yan ay all year round na maaring baguhin natin ang takbo ng ating buhay, mga kapatid. Panglimang fake news. Ay, maganda nga sana. Sa New Year ay positive tayo. Lalo na ngayon, ang dami kasing nangyaring negative itong taong 2020 na nakaraan. No? Kaya sabi nila, itong taong na ito, let's be positive. Hindi positive sa virus. Dapat negative tayo sa virus. No? Nung nag-joke, sabi nila, oh, masama, maging positive ngayon. Positive sa virus ang tinutukoy nila. So, okay naman po, maging positive ang ating pananaw this 2021. Kaya lang, fact check ay, hindi lamang bagong taon tayo maging positive. Dapat ay buong buhay natin, positibo po ang ating pananaw. Bakit? Kahit na ano po ang mangyari sa atin. Kahit ano pa po ang kahihinatnan natin. Meron tayong mapaghahawakan, Roma 8:28, and we know that for those who love God, all things work together for good. For those who are called according to His promise. At tulad ng sinabi ko po noong nakaraan, last day of 2021 sa aking preaching, na-recorded na, no? Tiyakin naman natin na mahal natin ang Panginoon and everything will be all right. Sapagkat siya naman nagsabi, pamamagitan ni Apostle Paul, that all things will work together sa ating na mga umiibig sa Kanya.
O tiyakin niyo lang, mahal niyo ang Panginoon at okay na tayo sa taong 2021. Bahala na ang Diyos sa atin. O ang lahat ng bagay ay gagawa sa ikabubuti po natin. At meron tayong mga assurances. Wala po sa pahina ng aklat. No? John 14 verse 27, sabi ng Panginoong Jesus, "Peace I leave with you, my peace I give you. I do not give to you as the world gives. Do not let your hearts be troubled and do not be afraid." Huwag kayong maglumihanan, huwag kayong matakot. Matakot. Nariyan ang ating Panginoong Jesus. Maraming mga uncertainties, marami tayong mga hindi naasahan, at hindi natin masabi kung anong mangyayari sa taon po ito. Sa bagay, andyan ang ating Diyos, so wala tayong dapat na alalahanin. And Philippians 4:19, "And my God," sabi ni Apostol Pablo, "will meet all your needs according to the riches of His glory in Christ Jesus." Aking Diyos, bibigyan niya lahat ng inyong mga pangangailangan ayon sa kayamanan ng kaluwalhatian na nasa Panginoong Jesus, sabi ni Apostol Pablo. So dapat pala wala tayong kakapag-worry, ano? O, sagot na ng Panginoon eh. Second to the last, sa fake news, ang New Year is not the only day of fellowshipping. O, meron tayong fellowship lunch. Virtual na lang. Kasi yung health protocol sinusunod natin. Hindi pa tayo pwedeng magsama-samang marami. Yung iba, medyo simple lang ang kanilang pagtatagpo-tagpo. No? Iniiwasan malaman ng barangay o ng mga authorities. Pero nasa atin naman yun, no? Kung paano natin naalagaan ang ating sarili para i-observe ang protocol. No? So mayroon tayong mga pamamaraan ng Salawag Congregation ngayon. Mayroong pamamaraan na para bagang magkakasama pa rin tayo lahat. O meron tayong lunch together at 12 to 1. Nakakamera, naka-video. Tingnan po natin. Pero ang fake news ay, bakit tuwing New Year lang? Sabi natin, sige, fellowship tayo. Outing tayo. Iba, nag-outing. Iba naman talaga, nag-outing dahil sa loob naman ng 9 na buwan, hindi nakalabas ng bahay. Yung aming mga apo ay sinubukan namin ilabas minsan after 9 months na nga ba yun? Oo. At iba ang kanilang experiences, no? Na nasa labas naman na sila. Maraming mga programs, mga events. Pag New Year, pagkatapos nun, magda-die down, tahimik na ulit. Yun ang mahirap, ano? Buhay na buhay tayo pag New Year, pag December, pag January, malungkot na. Hindi. Fact check natin, early Christians had daily fellowshipping. Araw-araw, yung kanila pong pagsasama-sama. Acts 2 verse 42. Kung nagkukumplain pa tayo na bakit meron pa tayong midweek, meron pa tayong Bible study na ganitong araw, gayon noong oras, at saka linggo, bakit 1, 2, 3 beses pa tayong mayroong mga fellowshipping? Aba, tignan niyo po mga Kristiyano nung araw. At sila ay nagsisiparatiling matibay sa turo ng mga apostol at sa pagsasama-sama, sa pagpuputol-putol ng tinapay at sa mga pananalangin. Ang mga bagong Kristiyano sa Gawa Kapitulo 2, nanatili po sila sa fellowshipping po nila. In fact, mga panahon po na yon, doon sila sa templo na sa kanilang pagiging Hudiyo ay sentro ng kanilang activities. Nung maging Christian sila, ganun pa rin po. Araw-araw, nandun po sila sa templo. Hanggang sa pag-uwian sa mga bahay-bahay, nagsisikainan sila sa mga bahay-bahay. Ang problema, nagkaroon ng gutom. Wala na silang maipakain. Ang dami nila doon. May naging problema ng early church doon sa Jerusalem, mga panahon pa na yon. Good problem po yun. No? Kasi maganda yung kanilang samahan, fellowshipping, naubusan na lamang sila ng pagkain later on. Tayo ang ating fellowshipping, hindi lamang sa mga material na bagay. Ating fellowshipping ay sa ating buhay Kristiyano. 1 John 1:7. But if we walk in the light as He is in the light, we have fellowship with one another. Bawat isa, may pakikisama po tayo. And the blood of Jesus, His Son, purifies us from all sin. Yan ay, kung lumalakad tayo sa liwanag, meron tayo pagkasama-sama. Kapag isang kapatid ay lumakad na sa dilim, lumihis na siya. No? Hindi na siya makasama kasi nasa dilim na nga siya eh. Tayo nasa liwanag, walang samahan ang dilim at saka liwanag. Umaalis siya doon sa liwanag. No? Kaya as long as we walk in the light, sabi ni Apostol Juan, then we have fellowshipping with one another. At araw-araw po ito sa loob ng isang taon.
The last, fake news. Maganda itong New Year. Pang-pamilya ito. It's a family day. Pero alam niyo, malungkot nga ngayon eh. Mismong pamilya, hindi pa makakasama dahil nasa pandemic, di ba? Sa health protocols. Pupunta ka sa probinsya, hingi ka pa ng maraming papeles para makapunta ka ng probinsya. Kaya yung iba, wag na lang. Dito na lang, tawag-tawag na lang tayo sa chat. Video chat na lang tayo. Video chat na lang tayo. Yung mga na-interview po doon sa Luneta, bakit sila pumunta roon? Sabi nila, para pawala ng stress. Kasi hindi rin kami makauwi sa aming pamilya eh. Kaya dito lang kami sa Luneta, nagpapalipas ng araw, ng oras. Bakit New Year lang? Dahil po, ang ating family day ay dapat madalas, araw-araw natin kasama naman ang ating pamilya. Maliban po sa members ng ating pamilya na nasa provinces o mayroong distance, no? Nasa malayo. Dapat ang ating families ay ating priorities. It is our mission actually, sabi na Apostol Pablo. 1 Timothy 5:8, but if anyone does not provide for his own, and especially for those of his household, he has denied the faith and is worse than an unbeliever. Katuruan ng Bible, alagaan, darugain ng isang Kristiyano ang sariling pamilya niya. Mahalaga sa kanya. At hindi lamang pang New Year yan na bagay, mga kapatid. Kaya fake news yun. Fact check ay araw-araw mahalaga sa atin ang ating pamilya. So, in conclusion, mga kapatid, ang 2021, well, hopefully last year ay ganun din, no? In case kinulang tayo last year, ito 2021. Gawin po natin na ang buong taon ay taon ng pagpapasalamat. Okay? Buong taon ay nagbabatian po tayo ng how are you? Hello. Hindi Happy New Year siyempre. Sa katapusan na ng taon yung bati na Happy New Year. Nagpapansinan tayo. Okay? Number 3, buong taon tayo na bago ang ating buhay. No? Panatilihin natin yung na hindi tayo patay spiritually. At anuman ang ating mga mali, ay magkaroon tayo ng resolusyon na baguhin ang mali na yan. Huwag tayong maghintay ng New Year para baguhin pa yan. Kaya din abutin ng New Year. Buong taon tayo na maging positibo sa ating pananaw. Huwag po yung pundak na patay-sindi ang ating pananaw patungkol sa ating buhay. Positive lang tayo. Para tayong yung trend na umaahon at nagsasabing, I think I could. Para kay ko, kaya ko, hanggang marating natin ang pinakataas. Positive lang po tayo. Buong taon na mayroon po tayong pagsasama-sama. Sa hirap at sa ginhawa, walang iwanan. Sama-sama lang po tayo sa ating mga gawain. Sama-sama tayo sa ating mga responsibilities. Pagtutulungan sa mga dapat nating gawin bilang mga Kristiyano. And lastly, buong taon tayo na mayroong family day. Kahit sa bahay tayo, it's a family day. Hindi tayo makalabas. O di maging creative tayo. Ang isip ng iba, family day lamang kung mag-outing. Hindi naman. Well, mabuti kung mayroon ka panahon na mag-outing, pero kahit na wala pong outing, pwede namang family day. Importante ang pamilya. Nagbibigay halaga sa pamilya, sa mga asawa at mga anak. No? At iba pang mga kaanib ng pamilya. So, in this New Year 2021, it's not only a Happy New Year, sa halip, no? Let us all be happy all year round. Ito ang ating mensahe, mga kapatid, at pagpalain tayo ng Panginoong Diyos.